Mga kababayan, welcome po sa aking YouTube channel, That's My TV. Mga kababayan, napansin nyo ba na ang ating President BBM na paiba-iba ang kanyang mga sinasabi? Ang kanyang mga pangako noon ay ngayon iba na. Ayon pa kay Attorney Roque, mga kababayan, na ito pong si PBBM ay pabalintong-balintong ang kanyang mga sinasabi sa literal na pagkasabi, mga kababayan. Kayo po, kung aking tatanungin, totoo po ba na paiba-iba ang kanyang mga sinasabi, mga kababayan? Malaya po kayong magbigay ng inyong mga reaksyon dyan po sa comment section sa baba. At babasahin po natin yan. Okay, mga kababayan, mas mabuti na pakinggan natin ang ating Attorney Harry Roque, mga kababayan. Pero bago natin papasukin si Attorney Harry Roque, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mga kababayan, sa aking YouTube channel para lagi kayong updated sa mundo ng politika. Alright, Attorney Harry Roque, pwede ka nang pumasok. Sinasabi ni Presidente for the 100th time na hindi raw siya makipagtulungan sa ICC. Ang dahilan is balentong. Biro nyo, wala pang 2 taon. Sa 4 na napakahalagang issue, hindi pa kasama yung issue ng PGMA na dati ay kanyang my secret weapon, di ba? At saka yung mga cabinet officials na napalitan, gaya ni Vic Rodriguez at saka ni Claire Carlos. Mantakin mo kung di siya tinanong na mga mahirap na mga tanong ni Claire Carlos sa debate sa SMNI, hindi sana sumikat ang presidente at hindi sana nanalo, no? Sa pinakahuli nitong vlog ay pinuna ni former presidential spokesman Harry Roque ang tinawag niyang pagbalentong ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang issue sa bansa, partikular na sa usapin sa kooperasyon ng Pilipinas sa International Criminal Court, charter change, pakikitungo sa China at peace talks sa mga terorista. Ayon kay Roque, nasa Malacanang siya noong nakaraang taon nang manindigan si Marcos Jr. laban sa ICC na sinuportahan naman ang pahayag ni Justice Secretary Boying Rimulya. Ngunit dito lamang huli, sinabi ni Mr. Marcos na pinag-aaralan ng punong ehekutibo ang pagsali uli ng Pilipinas sa ICC. Of course, sasabihin ng marami, tao lang si PBBM po pwede siyang bumalento. Pero unang-una po ang bilis na pagbabalentong. Sa ICC, sa 7 buwan, nakabalentong siya 2 beses. Walang jurisdiction, pag-aaralan ng ICC, sinabi ni Rimulya, huhulihin pag pumasok, tapos papapasukin at magko-cooperate, tapos ngayon, hindi na naman magko-cooperate. Crucial ang issue ng ICC dahil pinaaresto nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa drug war. Si Duterte ang natatanging presidente ng Pilipinas na lubhang mataas ang trust and approval rating sa pagbaba nito sa pwesto. Palatandaan ng suporta ng mayorya ng taong bayan. Pinuna rin ni Attorney Roque ang pabago-bagong pahayag ng presidente sa charter change o Chacha na noong una ay si Marcos Jr. mismo ang nagpahayag na hindi ito prioridad. Sa charter change, 1 taon. Pwede ba naman yung you're both against, not a priority, and now it is a priority? 1 taon lang po ang nakalipas. Nakakahilo rin ani Roque ang peace negotiations ng gobyerno sa mga kalaban ng Estado. November 2023 na magkaroon ng kasunduan ang Communist Party of the Philippines at National Democratic Front sa Philippine government sa Oslo, Norway para ihinto na ang armed conflict sa bansa. Pero pagkatapos noon ay sunod-sunod na ang mga pag-atake at paghahasik ng lagim ng NPA. At sa CPP-NPA, 6 na buwan lang ang nakalipas, bumalentong na. Mantakin ninyo, isang teroristang grupo na binansagan nating terorista, makikipag-peace talks tayo. Hello! Balentong na naman. Pinaka-crucial naman ani Roque ang mga pabago-bagong pahayag at desisyon ng Pangulo sa pagkikitungo nito sa China. Nung siya po ay nahalal, Hunyo, anong sabi niya? China is Philippines' strongest partner. O, di ba? Ngayon, ilang buwan lang ang nakalipas. Ito po ay Pebrero 2023. PBBM hailed for stance versus China. Sabi ni PBBM, hindi patitinag sa Chinese bullying sa West Philippine Sea.
Sa huli, nanindigan naman si Roque na sana'y magkaroon ng kasulatan si Marcos Jr. laban sa ICC dahil mabilis lamang raw bawiin ang mga salita kapag nagkaipitan. Nauna namang sinabi ng Philippine National Police, Office of the Solicitor General at iba pang law enforcement agencies na hindi nila i-enforce kung magsiserve ng warrant of arrest ang ICC laban sa mga Duterte. Kung magbago na naman si Presidente ng isip at sabihin, okay, napakagulo niya, nagdidistab yung mag-amang Duterte na yan, sige, pahuli na yan. Tatawagan lang niya ang isang kabinete. Yung kabinete, tatawagan ang mataas na opisyalis ng PNP, arestuhin na yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondehat, SMNI News.